Isa ka rin ba sa mga cute na cute sa itsura ng isdang ito? At tila ba may mukhang nakangiti? At tila nakatulukbong na kumot. Itong stingray o pagi na madalas nating makita sa mga water park. Pero sa video na to, kakaibang stingray encounter ang naranasan ng isang mangingisda. Ayan guys, napagi po si Danilo. Gumagapang sa sakit. Umaaray. Umiyak. Ang lalaki kasi, natusok ng buntot ng pagi. Now, kamusta na kaya si Danilo ngayon? Kaya kailangan huli ngayon. Ang insidenteng ito nangyari sa dagat ng Karamuan sa Camarines Sur. Kumukuha raw ng video noon si Jerry para sa kanyang vlog nang biglang marinig ang kaibigang si Danilo na nagsisisigaw. Dito na niya nakitang nakatapak pala ito ng pagi kaya siya'y natusok ng buntot. Kilalang lugar sa pagkakaroon ng mayamang lamang dagat. Kaya naman hindi na raw bago sa mga residente rito ang makakita ng mga kakaibang uri ng isda tulad ng pagi. Parang may pagi na naman na. Ang stingray ay isang uri ng isda na kapamilya rin ng mga pating. Pareho silang walang buto at sinusuportahan lang ng cartilage o yung flexible connective tissue na meron tayo sa ilong. Actually, ang tila smiling face nila ay hindi naman talaga nila mukha. Dahil ang mga mata nila ay itong nasa itaas ng bahagi ng katawan nila. Ang nakikita nating tila mukha ay ang nostrils, gill slits, at bibig nila. Ha! Now you know! Mag-ingat sa paglangoy sa dagat dahil baka ang dapat masayang swimming. Mauwi sa mapanakit na ending. Ayan guys, napagi po si Danilo. Cute man ang itsura ng pagi, huwag iispunin. Dahil ang buntot daw nito, may kapangyarihang makapuksa ng mga aswang. Ito ay buntot ng pagi o stingray. Kaya naman isa raw ito sa mga ginagamit ng mga albularyo sa panggagamot. Ibinibilad nila ang buntot ng pagi sa araw hanggang sa gumaspang. Ito ay sinasabit sa pinto o bintana bilang pantaboy sa masasamang elemento. Ang iba namang naniniwala sa feng shui, kinakapitan ito ng pulang tali para di umano'y humatak ng swerte. Pero ang panghuli nito, pahirapan din. Maraming species kasi ng pagi ang nagtataglay ng venom na inilalabas nila sa pamagitan ng kanilang buntot. Meron silang spine doon sa dulo. Meron silang stinger kung tawagin din. Ngayon, ito'y kung titingnan mo, bubusisiin, meron siyang mga pabaliktad na mga tusok-tusok. So, usually pag pumasok yun at nag-embed, medyo mahirap mabunot. Sometimes napuputol yan. Ngayon, ang pinaka-spine nila, meron silang taglay na toxin. At ang hapdi raw na idinudulot ito, hindi rin basta-basta. Meron silang sangkap na nagpe-prevent yung clotting ng blood. So, ang mangyayari yan, tuloy-tuloy yung agos ng dugo. Itong araw ang dahilan, kaya naiyak na lang sa sakit ang natusok nitong si Danilo. Mahilig ang pagi sa bahagi ng tubig na malapit sa shore kung saan namamalagi sila sa ocean floor at nag-aabang ng prey na mapapadaan. Dahil itinuturing silang carnivore, paborito nilang kainin ng clams, oysters, shrimps, crabs at mussels. Pero mga tao, tulad ni Danilo, target din kaya ng pagi? Pag natapakan yan, ang reaction ng idepensahan yung sarili niya. Pero normally, pagka
merong predator o merong lalapit sa kanya, lumalayo lang yan, palayo. Hindi sila mabaksik or should I say agresibong mga nilalang. But only pag ginambala mo o nandun siya sa territory, nagpapahinga, biglang nagulat, maaaring magkaroon ng reaction para doon sa lumalapit na tao. Ayon sa eksperto, kapag lalakad sa dagat, imbis na itapak ang mga paa na katulad sa usual na paglakad sa lupa, huwag na itong iangat at lumakad na lang nang nakalapat ang mga paa sa buhangin. Sa ganitong paraan, kung sakali mang may pagi sa paligid, may iwasan nating matapakan ito at may pagkakataon nitong umiwas sa tao. Sa ngayon, mas mabuti na raw ang lagay ng paa ni Danilo at nailalakad na niya ito. Tinambal na po ni Peseros. Ay, ang gata. Okay na siya. Natuto na rin daw siya na maging mas maingat. Dahil sa mayamang biyaya ng karagatan, laging magkahati ang mga tao at hayop. Aha!